Saan? Kinuha kay Lola ni Amira? Nag-iisip ka ba? Alam mo lalo nilang ginagalit si Amira niyan. Kung hindi ka kasi bumalik galing impyerno, hindi ito mangyayari sa lola mo. Ibalik mo lang ako! Hindi mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama kay Lola. Maria, mutya ng mahiling. Hindi nang mitiin ang pusong humihiling. Ulo ng kalikasan na kailangan maghatid ng paghilom at kaligtasan. Gaganti kita lang. Magbabayad ang rent na yan sa ginawa niya sa'yo. Di tama ginagawa mo, Barola. Paano kung malaman niya ng tatay mo? Ako pakialam eh. Hindi mo kakapinya itong bagong to. Hindi dahilan kung ba't ito nakulong. Tulungan mo ko. Sir! Sir, huwag po, sir! Sir! Ito ha? Sir! Sir, huwag naman po! Hello, Ma'am Amira. Hello, Errol. Ipapadala ko na po sa inyo yung ebidensya magagamit ninyo laban kay Ren Ibarola. Di ko siya ihaharap sa inyo hanggat di nyo sinasabi kung bakit kayo nandito. Sir, may gusto lamang po kaming itanong tungkol kay Sargento Ren Ibarola. Nandito po ba siya? Ano nangyayari dito? Sergeant Ibarola, totoo bang namumulesya ka ng detainees ng presinto nyo? Sir, huwag naman ho tayong ganyan. Sir. Barola. Kayo, puro kayo fake news ha. Ang hihilig nyo sa fake news. Sir, kalat na po ang mga pictures nyo sa social media. Pictures? Anong pictures? Sir, ito po ang mga pictures. Ano ang masasabi niyo sa mga pictures na yan? Paninirang puri yan. Malamang galit sa pulis gumawa niyan. Alam niyo yung trabaho namin, di ba? Maraming galit sa amin. Sa akin, maraming gusto manira sa akin. Sir, kahawig niyo po itong nasa pictures. Anong kahawig? Mukha niyo po yung nasa Hindi ako yan. Walang enough evidence. Edited lang yung mga yan eh. Hindi ako yan. So ano Edited sinasabi yan. mo? Fake ang pictures na yan? Hindi totoo yan. Itaga mo sa bato. Edited yung mga yan. Ang sipag naman ng kaaway mo. Ang daming fake pictures, oh. Tingnan. Akala ko ba hindi ikaw to? Walang iyam. Huwag na fake pictures, ah. Ang dami nito, sir, ah. Magsilayas na kayo. Tapos na interview. Ano po masasabi niyo sa mga pictures na kumakalat sa inyo? Bongga mo, sis. Sir, hawig na hawig niyo po itong nasa pictures. Ano po Hindi ako masasabi yan. niyo, sir, sa mga pictures? Sir, sino po sa palagay niyo ang nagpakalat ng mga pictures na ito? Sir, sandali lang. Sir, Barola, sino po sa palagay niyo ang nagpakalat ng mga pictures na ito? Dad, ano pong ginagawa niya? Gusto ko lang magpahangin. Okay naman ako. Kaya nga ako nirelease ng mga doktor ng Excelsium Genesis. Siyempre, kayo ho yung may-ari. Kaya kung gusto niyo talaga umuwi, pauwiin talaga kayo ng mga doktor. Ang sabihin mo, galing lang talaga yung mga na-develop namin na gamot at therapies na ginagamit ng Frank Terra Ultima. Oo. Alam ko. Alam ko na kilala mo yung halamang yon bilang mutya. Katakot-takot na research ang kinakailangan.
para sa mga produkto ng Nexcelsium at sa lahat ng ginagawa ng Nexcelsium Genesis. Pero ang hindi ko malaman bakit parang ang bilis ng kumpanya ni Amira. Parang may amo yata ang halamang yon. Pwede ho bang huwag na muna natin pag-usapan yan? And the best actress for the role of the most dutiful daughter goes to... Tito, tulungan niyo ako. Ito, hindi naman totoo yung lumabas na balita tungkol sa akin eh. Baka na ni Amira yun para siraan ako. Ang ginagawa mo dito, kapag nakita ka ng media, masisira ang image ng Nexcelsium. Tito. Sige na, magsipasok kayo. Tito, hindi naman ako yung kalaban dito, Tito. Si Amira, kailangan patahimikin natin siya, kundi gagawin niya din sa inyo to. Sisirain niya din kayo. Hindi yun mangyayari. Hindi namin yun hahayaan mangyari. Dahil hindi kami tanga katulad mo. Seb, Insan. Seb, kilala mo ako, di ba? Seb, bata pa lang tayo yung pinagsamahan natin. Seb, tulungan mo naman ako, Seb. Seb, bata pa lang tayo. Seb, wala yung pinagsamahan natin, di ba? Seb, Insan, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Seb, kailangan natin patahimikin si Amira kasi kundi gagawin niya din to sa'yo. Seb, sisirain niya din buhay mo. Sabihin mo sa kanila, iisa-isahin ko na sila. Insan. Tita. Tita, tulungan niyo naman ako, Tita. Tita, ang dami ko naman din ginawa, di ba, para sa pamilyan to. Tita, tulungan niyo naman ako, Tita. Umalis ka na. Tita, tulungan niyo naman ako, Tita. Tita, tulungan niyo naman ako. Tita. Ganun na lang yun, ha? Tapos yung lahat ng tinulong ko sa inyo. Tapos yung lahat yung pinagdaanan natin, Tita. Tita, please. Tita, please. Tita, please, Tita. Tita, tulungan niyo naman ako, Tita. Papaalala ko lang, ha? Nasa isang bangka lang tayong lahat. Kung ano man mangyari sa akin, damay-damay tayo lahat dito. Jun! Labas mo na to. Sir, tara po. Tito, tulungan niyo naman ako dito. Nagmamakaawa na ako, eh. Sir, tara po. Tito, ang dami ka naman tinulong sa pamilya to, di ba? Tito! Tito, tulungan niyo naman ako, Tito. Teka lang, Tito. Tito naman. Tita! Seb! Hindi mo na yan, Jun! Seb, bata pa lang tayo, Seb, eh. Sir, tara po. Seb, alam mo pinagdaanan natin, di ba? Tito! Ito na.
Tulungan niyo naman ako! Tita! Halika na. Sir, Pinsan! Damay-damay tayo lahat dito. Sinasabi ko sa inyo. Humingi lang ako ng tulong sa inyo, ha? Pinangako mo na pag nakaganti ka na sa ate mo at kay Alex, isa sa katuparan mo na ang mga plano laban sa kalaban mo. Pero ano? Nakapagpiyansa si Natalie pero parang wala lang sa'yo. At ngayon gusto mo rin itigil ang pagganti kay Ren. Ano ba nangyayari sa'yo? Pinapakita mo kung gaano kahina ang sikmura mo. Di ako nang hina, Magnolia. Kaharap pa din naman si Natalie sa kaso niya. Tapos yung tungkol kay Ren, tama nang nangyari sa kanya. Nagawa ko naman yung mga sinabi ko noon. Ren, pagkakalat ko sa buong mundo, ang kabulukan mo, bilang na bilang ng mga araw niyo. Tatanggal na yan sa National Police Force. Tatalikuran na rin yan ng mga tera. Dahil nalaman na ng mundo ang kawalang hiyaan niya. Mapanganib na tao si Ren. Muntik nang mamatay ang lola mo dahil sa kanya. Hindi dapat sinasaktan ang isang ulol na hayop na kagaya ni Ren kung hindi mo din kayang patayin. Labas sa usapan natin ang pumatay. Amira, nag-aalala lang ako sa'yo. Makinig ka naman. Ako ang makikinig? O ikaw? Tapos na tayo kay Ren. Pwede ba makinig ka muna sa akin, attorney? I just want the assurance na malulusok natin tong hit and run na to. I don't care kung paano mong gagawin yon. Just do your job! So ano? What do you mean? Paano mo gagawin yon? Okay. I see. So gagawa ka ng iba't ibang dahilan para pagkanda-delay-delay yung hearing. And because of that, mapapagod ang pamilya ni Alex sa kakaintay. At susuko sila sa paghahabol. Tama ba? It's brilliant. It's brilliant, attorney. That's a wonderful idea. Okay. Thank you, attorney, so much. Bye. Anong ginagawa mo dito? Delaying tactics ba talaga, Hatita Natalie? Nakikinig ka sa usapan ng may usapan. Chismosa ka. Bastos yung ugali na yan, ha? Kung sa tingin mo, palalapatsin ko to, nagkakamali ka. Anong gagawin mo? Papatayin mo rin ako kagaya ng ginawa mo kay Ining? Matamang pagsasalita mo, ha? Humarap ka kaya sa salamin, no? Sabihin mo yan sa sarili mo. Hindi ka ba nakakonsensya, ha? Bakit ba ayaw mong panagutan yung ginawa mo?
Aksidente yan nangyari. Anong gusto mo? Pagbayaran ko to habang buhay ko? Ha? Ano pang gawin mong delaying tactics? Kilala ko si Alex. Itutuloy nila ang kaso para kay Ining. Oh my God! Rose, grow up. Hindi importante kung ano ang alam mo at kung ano ang totoo. Ang importante kung ano ang kaya mong patunayan at kung sino ang pwede mong bayaran. Pera lang ang kailangan. And that I have. FYI. Akala niyo sino kayo mga tera kayo? Parang di kayo mga kamag-anak ha. Aayusin ko ito mag-isa. Kakalimutan ko yung mga hayop kayo. Sino yan? Ako to, Red. Tumawag sa akin si Seb. Sinabi yung nangyari. Kaya nandito ako kaagad. Baka daw ko anong mangyari sa'yo eh. Okay ka lang? Hindi ka naman naniniwala sa kanila, no? Si Amira lahat may pakalanon. Papatunayan ko sa inyo lahat na inosente ako at magbabayad siya. Ano ka ba? Siyempre, hindi ako naniniwala. Chill ka lang. Oh, ito. Ayoko ng drugs. Okay. Kasi, kaya nga ako nandito, di ba? May barkada ako. Attorney na ngayon. He owes me a few favors. Sasabihin ko sa kanya, tulungan ka niya. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? It's the least that I can do. And I just want you to see na hindi ako tulad ng mga tera. Hindi ako nangiiwan sa ere. Hindi mo alam kung hindi sa akin na ito, Oliver. Alam nga. Wala yun, bro. Alam mo, pag natapos tong lahat, kung ako sa'yo, magpapakalayo na ako. Mas tingin ko yung nakakabuti sa'yo eh. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin malayo sa'yo. Teka, di ba na? Ano ba pinagsasabi mo? Ayaw mo pag-usapan? Ang alin? Eh, alam ko naman, pinagsususpechahan niyo na ako, di ba? Ang ano? Yan! Uy! Tatapusin mo ba yung physical agility test mo? Parang bibigay na to eh. Uy, kaya ba? Alam mo, kung kakayanin niya, kakayanin ko rin. Siyempre, kailangan ko pumasa sa recruitment ng National Police Force. Basic yung babae yun eh. For the meantime, dito muna ako nakastay kay Ren. Oo. Baka may magselos. Gago! Ba't ka nagbablog? Oliver, mahal kita. Shut up. Bakla ako. Bakla ako, straight ka. Pero baka naman, baka pwede mong pagbigyan. Shut up. Gagawin ko lahat. Shut up. Gagawin ko lahat. Ano ba? 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 Ano ba
Oliver! Baka naman gagawin ko lang ito. Paano mo ba? Pare, bitawan mo ako, ano ba? Wala kang aasahan sa akin. Kasi hindi ako katulad mo, and I will never be like you. Alam ko naman. Pare! Wala na ako. Wala akong pakialam, barkada tayo eh! Gago ka ba? Pero pwede mo lang pagbigyan eh. Anong pagbigyan? Humanap ka ng iba! Oliver, please lang. Freak! Hello pa? Si Lola, andito po sa kusina. La? La? Rose, napapunta ka. Dis oras na ng gabi. May problema ba? Wala naman ho. Namiss ko lang ho talaga kayo. Dito kayo. Sandali. Kumain ka na ba? Ipagsasandok kita. Okay lang po ako. Namiss ko lang ho talaga kayo lang. Pwede ho bang samahan niyo muna ako dito? Siyempre naman. Mahal kita. La. May sasabihin po ko. Ano yun? Alam kong ako po yung nagdesisyon na tumira sa mga tera. Pero nahihirapan po ako sa sitwasyon namin ni Alex. Para kaming nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Ano bang sinasabi ng puso mo? Mahal ko po si Alex. Panghawakan niyo kung anong nararamdaman niyo sa isa't isa. Kahit na gaano kahirap ang sitwasyon, malalaman niyo kung anong dapat, kung susundin niyo ang inyong puso. Salamat, La. Si Amira po ba? Gising pa? Ayun sa labas. Nag-exercise ata yun. Ewan ko ba? Ano? Puntahan mo. Sige na. Sige, kakamustahin ko lang po siya. Sige. Ayusin mo dyan yung paglilinis mo, ha? Yes po, sir. Ayoko ng trabahong tamad. Pa. Sir.
Bundutin mo! Tapusin mo yung paglilinis dyan. Bilis! Pa, yung lumabas sa media, Maglinis ka lang dyan. Pwede ba? Ang hirap, no? Kaya kailangan ingatan mo yung auto mo. Kasi pag may mga dumi, mahirap alisin. Nakakwento ko na ba sa'yo yung kakilala kong hindi magkaanak? Nang dahil mahal niya yung misis niya na gustong-gustong magkaanak. At para may magdala ng pangalan niya, nag-ampun siya. Binigay niya lahat dun sa batang yun. Pero, dudumihan lang pala niya yung pangalan ng tatay-tatayan niya. anong sinasabi niyo pa? Tayo. Tayo. Hindi pa ba malinaw sa'yo rin? Ha? Ikaw ang bata sa kwento ko. Ikaw. Hindi totoo yan. Ba't yung ginagawa sa akin to, pa? Para ano? Para saktan ako? Masakit ba malaman ng totoo, ha? Ren? Alam mo kung anong mas masakit? Yung ginawa mo akong kahiyan! Pati yung pangalan natin, eh. Pinaboy mo! Kahit mamatay kang ingrato ka! Hindi mo na mababawi! Yung tuming, iniwan mo kagad! Ano? Ha? Ginawa ko naman lahat para maging proud ka sa akin, ha? Kaya nga tinago ko kung sino talaga ako, kung ano talaga ako. Siguro napuno na ng galit yung puso ko kaya nabunto ko sa mga preso sa presinto. Dadahilan lang ka pa. Ha? Dadahilan lang ka pa. Ha? Simula ngayon, magkalimutan na tayo. Kakaintindihan ba tayo? Ha? Maria, sana maintindihan mo. Malaki ang galit ko sa Crazy Five pero hindi kaya ng konsensya kong pumatay. Hindi ganong klaseng paghihiganti ang gusto ko. Hindi basta-basta makakasalanan ng mga iyon sa iyo, Mira. Pati sa pamilya mo.
Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa tatay mo na si Crisanto? Tay, ulila na kami ni ate. Alaala niyo na lang ni nanay na natira sa amin. Hindi ko makakalimutan yon, Maria. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang payo mo sa akin dati gawin ng tama. Tama bang pumatay? Anong nangyari? Bakit nag-ibang payo mo, Maria? Hindi ko kayang pinapagawa niyo. Hindi na tama yan eh. May iba pang paraan. Amira? May kausap si Amira sa telepono. Gusto ko lang siya makausap sandali. Alam mo naman yon. Pagdating sa negosyo, kahit 10 oras ng gabi, walang pinipiling oras. Magnolia, gusto ko nga lang kausapin yung kapatid ko sandali. Nang kaming dalawa lang. Ate? Ate, anong nagawa mo dito? Gabi na. Tatawagin ka namin pag kailangan ka namin. May kausap ka ba? Ha? Parang may kausap ka eh. Ha? Narinig ko may kausap ka eh. Wala akong kausap, ate. Narinig ko eh. Narinig ko, tumatanggi ka dun sa kausap mo. Amira, may nanggigipit ba sa'yo, ha? Pwede mo sabihin sa akin. Ate, alam mo, masyado lang kasi akong stress sa work. Kaya kung pwede, huwag ka nang dumagdag. Gusto ko lang naman mag-relax eh. Tsaka, anong oras na ba? Baka, kailangan mo nang umuwi. Ako, yoga. Amira, nag-uusap pa tayo. Ate, huwag ka nang gumawa ng issue. Amira, alam ko kung ano yung narinig ko. Alam ko rin kung ano yung ginagawa mo. Ayaw mo lang kasi aminin sa sarili mo na kinakausap mo yung sarili mo eh. Amira, wala akong ibang intensyon, ha? Gusto ko lang aminin mo na meron kang problema. Para alam namin kung paano ka tutulungan. Sino tutulong sa akin? Tulong? Saan ako magpapagamot? Sa bago mong tatay, yung nagpapanggap na doktor. May pinakita siya sa akin dokumento na nagpapatunay na na-confine ka sa isang mental hospital na nawala ka. Pinaimbestigahan ko si Amira at ito ang nadiskubre ng private investigator. Saan naman galing ang dokumento na yan? Kay Doc Franco? Ba't nagpapaniwala ka na naman dun? Siguro, binigyan ka ng advance na mana kaya bilib ka sa kanya, no? Hindi ako ganyan. Bawiin mo yung sinabi mo. Kung ano-ano pa kasi sinasabi mong dahilan kaya ka tumira doon sa poder niya. Eh alam naman natin kung ano kang klaseng tao. Bata pa lang tayo, mukha ka ng pera. Tingnan mo nga yan, ang daming bumibili. Paano pa kaya pag nakagawa ka ng gamot na gawa dito sa mutya?
instant galing yan sa mga sugat. Parang yung nangyari dyan sa sugat mo. Instant yaman din to para sa atin. Tsaka, madami pang benefits tong halaman na to. Tignan mo si Doc Franco. Baka malampasan mo pa yun. Bakit ba kasi Doc pinanganak na heredera? Ang hirap, maging mahirap. Bawiin mo yung sinabi mo. Diyos ko po! Ram! Amira, anong ginagawa? Ano nga ito tinutulungan? Bakit kayo nagkakaganyan? Tigilan niyo yan! Tumigil kayo! Ako mga pugo, huwag kayong nag-aaway! Tumigil kayo! Tumigil kayo! Ano ginagawa ninyo? Diyos ko po! Wala, Itola. At least ako, gising na ako sa katotohanan na meron talagang mga tao na kahit anong gawin mo, hindi mo matutulungan. Rose! Rose! Amira! Grabe, ibang-iba ka na! Mwah! Hindi ho ako si Amira. Alam ko. Paharang-harang ka kasi dyan eh. Kaya bineso rin kita. Amira! Kamusta ka na? Eto, palaban pa rin sa life. Naalala mo nung nag-work ka sa salon de manika ko. Bilang all-around assistant, ikaw ang aalalay sa ating mga stylist. Taga-abot ng mga gamit, taga-walis ng mga buhok, taga-shampoo, taga-blow-dry. Kaya? Kaya po. Kaya po, ma'am. Kaya po, ma'am. Oo nga eh. Alam mo yung first day ko, naging last day ko din. Oh, tara, po tayo. Okay. Dito. Yan. Ganda-ganda mo. Siyempre, lalo ka na. Pero hindi talaga kita makalimutan. Kasi grabe yung pagsisisi ko nung tinanggal kita. Sobra kasi yung pamimilit nung malditang si Portia Terra na yan eh. Kaya ko today? I'm sorry! Hindi ko po sinasadya. Kalpurin talaga kita! Ano nangyari? Ano nangyari? Demonyo ka! Ma'am, sorry! Ano nangyari dito? Pero, in a way, makakabawi rin ako sa'yo. In a way, makakabawi rin ako sa'yo. Eto na yon. Subukan mo itong mga tinapay ko. Ikaw ba nag-bake? Hindi na kasi ako nagsasalon. Bakery ng pinasok ko. Low carb, sugar-free. Sabi nga nila, what is beauty? If the brain is empty. Hindi! If you're not healthy. Pero, alam mo, i-invite sana kita. Alam mo na to eh. Ba in-email mo sa akin? Yes, nag-organize kasi ako ng Health Expo. Ito, check mo. Ah, may pa-brochure ka na. Kasama din yung Excelsior. Akin. Thank you. Maxine, bakit mo pa ako dinala dito? Eh, alam mo naman na hindi na ako CEO ng Excelsior, remember? Ano ka ba? This is your chance to prove to Dad na nagkamali siya for firing you. Imagine, pag nakita ka niyang nag-i-effort, malay mo, he'll regret firing you, di ba?
honestly, these outfits? People here? Bawal mga OOTD mo dito. Kapag suot mo yan, mukha kang madaling lapitan ng mga reserve. Imagine, anak ng founder ng Excelsior, pumupunta sa event na ganito. I'll make sure na ikaw yung focus ng mga social media team natin na ipopost. Okay? Fine. Good with you? Sige na nga. Yung mga display. Hello? Tinuruan ka ba nila? Bakit nakatalikod? You have to make sure na yung logo ng Excelsior is facing front. Tapos anong klaseng display to? Parang hindi mo naman pinag-isipan. Oo. Make them... Hi! Yung logo na sa likod? Masarap ito, Frank. Hi! Excuse me, pictures? Take pictures of us. Thank you. Tong natin para sa matinatan. Ano ba yan? Pwede ba huwag kang gumamit ng flash? Wala. Mamaya na nga to. Kakainis naman tong photographer na to. Hello, Philippines! Malunggay! I am Venus at naniniwala sa kasabihang kung gusto nyong lumigaya ang inyong buhay, humanap pa ng malunggay at kainin mo ang tunay! Perfect! Ay, ang ingay! Expo ba ito o palengke? Ay, kung mamalasin ka nga naman, tumabi pa sa pwesto natin yung dalawang yan. Miss ka nga dyan. Yeah. Excuse me? Are you talking about us? Portia, siya yung may-ari ng salon na pinupuntahan natin ng college. Remember? Ayaw po kasing kakasya! Ano nangyari dito? Ano nangyari dito? So, ikaw pala yung dating boss ni Amira. Not so nice seeing you here again. Let's go. Wala akong panahon para sa mga bagay na hindi naman ako interesado. Let's go. Well, hindi rin naman ako interesado sa inyong dalawa. Kaya tama yung ginagawa nyo, umalis na kayo sa tapat ng booth ko. Kasi for sure, kung hindi naman kayo bibili, mamalasin lang ako dito at wala namang pupuntang customer. Baka yung malunggay ko, malumbay dahil sa inyong dalawa. Sasaka nyo! Hoy, bakla! Magkano ba yung panindang mo at bibili namin lahat para makauwi ka na? Wala nang maingay dito. You think? If kung iniisip mong ibibenta ko ng paninda ko sa inyo, nagkakamali ka. Naawa na nga lang kami sa'yo. Ikaw pa yung mayabang. Kung ayaw mo pa na makabenta, edi sasabihin ko na lang sa organizers na tanggalin na kayo dito sa expo. Kaya kung ako sa'yo, iligpit nyo na yan. Kung may magliligpit man dito, ikaw yon. Dahil ang organizer ng event na to ay walang iba kung hindi me, myself, and I. Tatlo yun, no? Me, myself, and I. At for sure, masusurprise kayo rito. Dahil ang major sponsor ay i-reveal ko na. Sir, kanina po nag-aantay si Jewel doon. Magpapaturo daw po siya ng judo niya. Pagkasabi na lang ate, tinatapos ko lang itong trabaho ko, tapos puntahan ko siya mamaya, ha? Sige po, sir. Kasi namin ni Maxine si Portia sa event na to. Baka magpang-abot sila, hindi pwede to. We're sorry, the number you have reached is not in service.
problema po ba? Kuya, kaya ko na to. Oh, di ba? Napaka-latest, napaka-fresh. Hindi katulad yung ang tsatsakan nyo. Napakadaldal! Ikaw ang madaldal! Alam mo, dapat sa'yo pinapakain ng mga masustansyong pagkain mo. Para naman magkalaman-laman ka na. Yan go! Free guys! Let her go! Ano let her go? Ikaw din! Ano sumali? Walang hiya ka ha! Atras! Ay! Teka lang! Atras! Ang bilis yun naman! Teka lang, Health Expo to, hindi ko parcel. Sarap? Kuya, as one of the event organizers, I demand! Kuya, pwede po bang ibaba niyo po muna yung mga baril niyo, please? Kasi po, yung mga attendees ko dito, imbes na wellness, baka nervous lang maramdaman nila. Please, kuya, sa labas na lang po kayo. Kuya, tago niyo po yan. Tama si Venus. Nakaya naman kung tayo magsisimula ng gulo, di ba? Palabasin na lang natin mga bodyguards natin. Doon sila maghintay. Tapos, square tayo. G? Fine. Al, lumabas na kayo. Yes, ma'am. Tempo. Kung alam ko lang na major sponsor kayo dito, edi sana pinapull out ko na yung Excelsium. Seeing you here just means that this is a cheap expo. A dirty talipapa. Ah! Wow, nagsalita ang mahilig sa dirty tactics. Wait lang. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Di ba nasasante ka na sa Excelsium? Nagawa mo dito? Bored ka? Wala kang magawa? Uy, tambay! Sobra ka na! Ang dami nga! Pasensya ko! This is bad for our image. Ang daming nanonood. Let's just go back to the store. I'll fix you up. Galing. I love it. Kaya ka na naman ang guy. Dali. Honestly, Maxine, I don't know what I did to deserve an enemy like Amira. Well, can you please not answer that question? Hindi ito yung panahon para balikan yung mga dati. Portia, Maxine. Halika na, umalis tayo dito. Why, babe? Hindi pwede mapang-abot kayo dito na Amira. Ayoko. You're too late, kuya. Nag-hi hello na nga kami. Yun siya, oh. Sayang, hindi mo naabutan. Because it was spicy. Hindi ko na antayin, madugtungan pa yun. Halika na, umalis tayo dito. Halika na! Pwede ba? Hindi ako pwede umalis. May booth tayo at pera pa rin ako. May karapatan ako dito. Portia, gusto mo talagang kalagahan kita palabasin. Subukan mo ako, kuya. Alam ko naman na hindi mo yan magagawa eh. Maxine, sumunod ka na sa labas. Kuya! Let me go! Halika na! Kuya! No, we're not going with you! Let me go! Seb, you're causing a scene! I'm sorry. You're causing a scene! Tandaan nyo to, ha? Basta sinabihan ko na kayo. Hindi ko na kayo sagot pag may nangyaring hindi maganda dito, ha? Umuwi na kayo. I'm sorry. Okay ka lang? I'm sorry. It's just that I can't walk out, Maxine. Kung ginawa ko yun, magmumukha lang akong talunan na parang nanalo si Amira. And I can't let that happen.
I'm with you, Sissy. Hello, healthy people! Ready na ba kayo para sa ating major sponsor and guest speaker ngayong araw? Ang CEO ng Mutyang Maria, Miss Amira Lirio. Maraming salamat po. Alam niyo, napakasaya ko dahil nagkaroon ako ng opportunity na makasama ang ilang nasa wellness industry. Kakaiba po talaga sa pakiramdam kapag may nakikilala akong mga may concern talaga sa mga kalusugan ng ibang tao. Hindi yung pera lang yung iniisip nila. At hindi na iniisip yung ibang tao na papahamak nila. Mga kumpanyang nilolokong sariling distributors at resellers. At ang mga kumpanyang walang pakialam sa mga tao sa paligid ng planta nila kahit namamatay na sila. Patayin niyo nga yung screen na yan! Kung ayaw ninyo na magkademandahan tayo! Hindi naman ako magsasalita dito kapag wala akong ebidensya. Kung gusto niyo ng katunayan, eto. Nagpakuha ho ako ng sample ng tubig mula sa ilog ng Oriente. Ganito kadami ang nakontamina ng planta ng Nexcelsium kada minuto. Tignan nyo naman. Napakadumi, di ba? Pero wag ho kayong mag-alala dahil may good news ako. Naipasara na ito. Woohoo! Woo! Yeah! Sumusobra ka na talaga, Amira! Tigilan mo na yung paninira sa amin, ha? Ikaw ang tumigil! Stop, look, and listen! Let her go! Let me go! Alam mo, mag-eksperimento nga tayo. Gusto kong ipakita sa lahat kung ano ang epekto ng dumi ng planta nyo. Balita ko, ang daming namatay sa Oriente at sa mga ibang barangay. Totoo kaya? Huwag mo akong subukan, Amira. You can't do this to me! Bakit hindi? Eh, ginagawa mo sa akin yan dati, di ba? Gagawin ko miserable ang buhay mo! Yung mahirap kasi sa mga professional cleaner, nakakalimutan nila yung dapat matahimik ka! Alam mo kung sino ka? Walang hiya ka, ha? Hayop ka! Sobra ka na talaga! Ay, wait lang. Bitawan mo, ha? Yan! Sige! Yan! 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 Sige! Yan! Oh my God! Sorry! Ay, kalbo! Pangit! Bitawan mo, Amira! Ay, yung wife! Sumusobra na kayo! I'm going to destroy you! Ay! Ay, lumabas siya! Umutin na, ha? Yan! Sige, Amira! Sige! Kuya, pahawa ka! Amira, ako nagigigil din ako dito eh. Kanina, ano? Sabi sa akin, bakla ako? Ha? Mabuti lang ako, ha? Ha? Yan! Ano, ha? Nakakatawa kayo, di ba? Ano? Gusto mo ba? Going to destroy you. Kailan? Saan? Sabi ko nga sa'yo, magpa-appointment ka lang sa assistant ko. Mom! What happened to you? Amira,
That's what happened to me. Day, kumuha kang tuwalya. Bilisan mo! Bakit kasi kayo pumunta ng Health Expo? Hindi yun na lang hinayaan yung mga staff natin magkakaso dun eh. Gusto ko lang naman tulungan si Portia to prove herself to Daddy Franco. Eh, malay ko bang nandun yung bruwang Amira na yun? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Di sana kayo nagkaganyan. Ilagay niyo pa sa kahihiyan yung kumpanya eh. Ano bang pinagsasabi mo, Seb? Kung ano-ano pinagsasabi ni Amira tungkol sa Nexcelsium habang nandun kami kanina. What was I supposed to do? Tumunga nga lang? Siyempre, papatulan ko talaga yun. Ayan. Kumakalat na yung makikipagrambulan yung dalawa. Kasi nire-remind lang kita, ha? Nanay ka. Dapat maging magandang example ka kay Jewel. Puro ka na lang, Jewel. Ako na ngayon nasaktan at napahiya. You don't even care about my feelings. Sumusobra na talaga yung Amira na yan. Dapat malaman ng daddy mo kung anong pinaggagawa ng babae na yan. Doesn't matter, Mom. I failed him, and I failed the company. Sa tingin mo, mag-aabala pa si Dad na iganti ako kay Amira? Tuwalya! Bilisan mo! Ma'am, tuwalya po. Tagal. Sige na, Tempo. Umuwi ka na muna para may nagbabantay sa mansyon. Tuwagan na lang kita pag tapos na ako. Okay, ma'am. Hello, Mr. Chu. Nandito na ako sa pwesto. Nakikita ko yung mga truck. Ito ba yung mga bibilin ko? Sabi na may plano ka, Amira. Ngayon magkakaalaman tayo. Sige, Mr. Chu. Kausapin ko na lang yung manager mo dito. Sige. Buka mo gumalaw. Walang hiya ka, Amira. Ngayon, tatapusin na kita. Hindi ako yan. Walang enough evidence. Edited lang yung mga yan eh. Hindi ako yan. So, ano sinasabi mo? Fake ang pictures na yan. Ginawa ko naman lahat para maging proud ka sa akin ah. Kaya nga tinago ko kung sino talaga ako eh. Simula nga, magkalimutan na tayo. Ano, lalaban ka pa? Basag yung bungo mo. Tapon mo yung baril. Itapon mo yung baril. Sorry dito. Diba? Hoy! Itawan mo ang kapatid ko!
atraso sa akin? Saan kayo? Pinastos niyo ako! Itabi kita! Ano ba? Tumigil ka na! Itapo mo yung baril! Sorry to. Hoy! Itawan mo ang kapatid ko! Hayop ka? Ang dami mo atraso sa akin? Saan kayo? Binastos niyo ako! Itabi kita! Ano ba? Tumigil ka na! Hi, Jungle Girl. I want you to meet your new best friend. Pareho kaming kinausap ng mga pulis kanina. Si Amira nga, hindi makasagot agad eh. Siguro shock pa. Kanina, okay pa ako. Nailatag ko sa mga pulis kung anong mga nakita ko. Pero pagkatapos nun, kapag naalala ko, yung nilalapa ng aso si Ren, yung mga sigaw niya, okay na, hindi ako handa. Kahit sino naman nasa posisyon mo eh, ganun din ang magiging reaction. Pero hindi man na ako nakakilos. Hindi man na ako nakatulong. Hindi na naman ako nakatulong, Alex. Labas mo lang yan. Dito ako, ha? Tempo, magpahinga ka na. Ano ginawa niyo, ha? Ang alin? Nakita kita, nandun ka kanina. Errol, tama nga ang report mo. Nandito nga si Ren. Kailangan ko po pa sumunod dyan, ma'am. Hindi na.
Meron akong nakahandang sorpresa para sa kanya. Murdoch, go! Dalit mo ba? Ikaw ang nag-utos sa pagpatay kay Ren. Ginawa ko lang ang kailangan para proteksyonan ka, Amira. Yung pagtangka niya sa buhay mo. Ulit yun. Kung hindi ko siya pinatay. Wala sa usapan natin ang pumatay. Ang usapan namin ni Maria, proteksyonan ka sa abot ng aming makakaya. Nangyari nang nangyari. Hindi na magbabago yun. Nasaan ang konsensya mo, Magnolia? Ha? Mas matigas ka pa sa akin, ha? Ako na nga itong namatayan ng tatay. Pati muntik pang mamatay. Nung nagdesisyon ako na ilaan ang buhay ko sa pagsunod kay Maria, alam ko na may mga mangyayaring ganito. Tinulungan mo ako sa paghahanda ako sa paghihiganti ko. Pero ngayon ko lang nakita. Magkaiba tayo, Magnolia. Sinabi sa akin ni Maria, tulungan kita sa paghihiganti mo. At proteksyonan kita. Kahit anong mangyari, yun ay kahit pumatay pa ako, kagaya ni Ren. Tabi lang po muna, tabi muna kayo. Sir! Ano nangyari sa anak ko? Ano nangyari sa anak ko? Sagutin niyo ako! Ano nangyari sa anak ko? Ha? Anak ko, isip ko parang awa mo na. Gumising ka! Gumising ka! Anak mo na ako, kuya. Huwag mo ako lalakayin na ganito, anak! Anak! Andito na ako. Gumising ka na, anak! Sabihin niyo sa akin kung ano nangyari sa kanya! Sabihin niyo! Ano nangyari sa anak ko? Ano? Ano? Anak ko! Anak ko, gumising! Anak ko! Anak ko! I can't believe na wala na si Ren. On the one hand, mabuti na din na that happened to him. Sirang-sira na yung pangalan ni Ren after ma-expose yung mga nagagawa niya sa mga nakakulong sa presinto nila. At least, matatabunan na yung mga issue. Mawawala na yung danger na madamay tayo sa kahihiyan. Maxine, maghinay-hinay ka nga. Pinsan pa rin namin yun, ha?
Malamang, pare-parehos tayo naiisip that Amira has something to do with Ren's death. Nandun ako nung nilapa ng aso si Ren. Nakita ko rin ang reaksyon ni Amira. Wala siyang kinalaman doon. Magaling lang umarte yung kapatid mo. Tinuring ka ngang PBI agent. Madali ka naman mauto. O baka, ikaw yung magaling umarte. Baka may usapan kayo ng kapatid mo na dito ka tumira. Tapos, tinuturo mo sa kanya kung paano kami pabagsakin. Kung makakami ka, baka nakakalimutan mo, tera rin ako. Tsaka hindi ko naman pinagpipilitan ng sarili ko dito eh. Yang si Dad, ang gustong tumira ako dito. So ano? Solo ko na naman bang ipagtatanggol ang sarili ko? Wala rin naman palang pinagkaiba to sa lagay ko eh. Kailangan ko pa rin patunayan ang sarili ko para tratuhin akong patas sa ibang anak. Gusto mo ng patas? Bata pa lang kami, pinapatunayan na namin that we're worthy of the name Tera. Pwede mo na rin yun simulan ngayon. Baka nga pagkakamali na dinala kita dito. Lumaki ka sa ibang pamilya. Paano kami makasisiguro na kapag nagkaroon ng problema, ay mas magiging matimbang kami sa iyo ng mga kadugo mo? Ay, Tay. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Tama po ba na bumalik ako para magiganti? Naplano naman po namin lahat eh. Hindi ko po ginusto na may mamatay. Nagdadalawang isip ka sa paghihigante? Maria Makili, anong ginagawa mo dito? Tuturuan kita ng leksyon, Amira. Amira, umalis na tayo. Hindi ligtas dito. Alex. Ha? Alex! 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 Ito ba? Ito bang si Alex ang hinahanap mo? Ha, Amira? Baka ba naman siya? Paano kung ayaw ko? Nagagawin ka ba? Ha? Tawan mo siya! Tawan mo siya rin! Ito ang kabayaran mo sa lahat ng kahayupang ginawa mo sa akin.
Bitawan mo siya! Hayop ka! Rick! Rick! Sana hindi kita naligtas! Rick! Hayop ka! Nakita mo na, Amira? Tama lang na pala ni Ren dahil masama siyang tao. Marami siyang kasalanan, hindi lang sa'yo. At kung hindi siya namatay, baka isa sa importanteng tao sa buhay mong nakatikim ng puot niya. Mali pa din ang nangyari, Maria. Dapat hindi siya pinapatay ni Magnolia. Sana matanggap mo, Amira, na sa paghihigante, minsan kailangan mo yung mamatay para masiguro mo ang kapakanan ng mga taong mahalaga sa'yo. May dinampot na daw ang mga pulis para sa pagkamatay ni Ren. Ang bilis naman. Tao ba yan ni Amira? Minsan, masarap umupo sa dilim at magmuni-muni, di ba? Anong iniisip mo, apo ko? Iniisip ko pa din yung pagkamatay ni Ren. Wala pang nadadampot. Pinalalabas ko lang na may nahuli na para mapalagay si Amira na hindi ko siya pinagsususpetsahan. Pero Franco, sino pa bang may galit kay Ren? Hindi ba si Amira? May binabala ka. Pagbabayaran niya, ginawa niya kay Ren. Alam ko hindi siya mabuting tao. Parang siningil siya ng karma. Pero bakit ganun? Ang bigat pa rin sa loob. Makita yung sinapit niya. Yan ang pagkakaiba ng alam mo sa tunay na nararamdaman mo. Kadalasan, iniisip ng utak natin na dapat managot si Ren dahil sa mali niyang ginawa. Pero sinasabi ng puso natin na hindi yun ang tunay na hustisya.
komplikadong mundo. Madalas, mahirap matuntun kung anong tama, kung anong mali. At ang liwanag sa dilim. Kaya maraming naliligaw ng landas. Kailangang may magpamukha sa babaeng yan na nagkamali siya ng kinante. Tatapusin ko na ito. Ako na mismo tatapos nito. Sisiguraduhin ko na mawawala na yung salot niyan sa buhay natin. Da, may sasabihin ko sa inyo. Ano yan? Ma'am Amira. Ay. Lola Ising. May kailangan pa po ba kayo? Ay, wala naman. Salamat, Magnolia. Sige. Apo, may sasabihin ka sa akin? Wala po lang. Sige. Magdasal tayo para gabayan ka ng Panginoon. Lola? Ay. Pwede po bang sumabay? Marami po kasi akong kailangan ipagdasal eh. Ay, oo naman, Magnolia. Sige, simulan ko na. Panginoong Diyos, gabayan niyo po ang aking apo sa lahat ng kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa. Protektahan niyo po siya sa masasamang puwersa na maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Salamat sa tiwala, Aling Cristina, ha? Sa uulitin. Anong Cristina? Becca ang pangalan ko. Teka, sigurado ka na ba sa mga numerong binigay mo para sa loto? Baka mamaya, bokya na naman yan. Huwag mo nang pinag-iisip yung mga nakaraan. Past is past. Sige na, sige na. Sige po, sige. Yes, may pambili ako ng blouse sa online. Add to cart yan. Ang lamig. Mapapasko na ba? Saan galing yung hangin na yun? Nangyari? Karma? Oh. Karma? Nagka-karma ba ako? Sorry po. Sorry po. Hindi na po ako manloloko ng mga tao. Sorry po. Sorry po, hindi na po ako bibili ng blouse! Promise po! Promise! Puntahan mo si Amira.
Sige na, kakausapin ko lang. Si Amira, importante lang ito. Sige na, Manong Guard, sige na. Pasensya na po, bawal po. Ano, paano naging bawal yung kakausapin ko siya? Sabihin mo, baka papayagan ako Pasensya na po. Sabi naman talaga to. Ayabang mo naman! Sabihin mo kasi! Sabihin mo si Madam Mishka to! Amira! Amira! Gusto ko na bang usap na bilang kakausapin ko si Amira! Kakausapin ko si Amira! Anong inaharang-harang mo dyan? Sira ulo ko ah! Kalmo ka! Amira! Kakausapin ko si Sandali, Amira! kilala ko to. Madam Mishka, ano ba ginagawa mo? Amira, pasensya na. Alam kong hindi dapat nila makita magkasama tayo. Pero wala akong choice, Amira. Kasi sabi mo, ba't ganyan itsura mo? Pareho nating alam, di ba, na yung pagta-third eye, pinipeke ko lang, di ba? Oo. Pero, ano ngayon? Di ba, eme-eme ko lang yung ano. O ano nga ngayon? Pero kagabi kasi, Amira, kagabi, may nagparamdam sa akin. Naramdaman mo. Sa paligid ko, may sinasabi, may binumulong. Madam Mishka, sorry wala akong oras para dyan eh. Pakinggan mo ko, Amira. Pinapunta niya ako dito, sinabihan niya akong puntahan kita. Binilin ka niya sa akin. Binilin ka niya sa akin. Sino ba yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam, pero... babae. Boses ng babae. Boses ng babae. Tapos, ang sabi niya, naramdaman ko, narinig ko yung boses niya. Sabi niya, puntahan mo si Amira. Sabihin mo sa kanya na mag-iingat siya sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi may isang tao na ang tanging pakay ay mapahamak siya. Yun yung sinabi niya sa akin. Yun yung narinig ko. Narinig ko yun. Nararamdaman ko siya. Nasa paligid ko siya. Nararamdaman ko siya. Yun. Sana naman, tantan na ako nung nagpaparamdam sa akin. Nasabi ko na sa'yo. Yun na. Sino kaya ang kumausap kay Madam Mishka? Si Maria Makiling kaya? Pero bakit hindi na lang niya diretsyong sinabi sa akin? Madam Mishka, yung nakausap mo, may nasabi bang pangalan kung kanino dapat ako mag-ingat? Ha? Walang sinabing pangalan eh. Wala. Pero, Amira, hanggang dito na lang ang maututulong ko sa iyo, ha? Hanggang dito na lang, ha? Promise, hindi na ako manghuhula. Ayoko na. Tama na, hindi na ako manghuhula. Goodbye, paalam, adios. Hindi na ako manghuhula. Kahit pilitin pa nila ako, kahit marami pa ibayad nila sa akin, hindi na ako manghuhula. Hindi na. Goodbye, Madam Mishka. Hindi na. Kahit pilitin pa nila, nunca, never. Hindi na ako manghuhula. Nandito ka na naman ba? Ha? Huwag mo naman akong takutin. Huwag mo naman akong takutin. Oo, ginawa ko naman yung inuutos mo eh. Minarningan ko naman na si Amira eh. Promise. Promise. Hindi na ako manloloko. Hindi na ako manloloko. Promise. Promise, hindi na ako. Tama po. Kayo si Madam Mishka? Oo. Gusto ko po sana magpahula kung pwede. Ay, hindi na po ako nanghuhula ngayon. Retired na po ako. Kailan ba? Mga 15 seconds ago.
baka pwede pong makiusap na ako na yung huli. Kasi kailangan ko po makausap yung yumao kong nanay eh. Baka pwede naman po. Boss, Ali, hindi niyo ako naiintindihan eh. Peki akong manghuhula. Niloloko ko lang yung mga customer ko. Kaya nga, nagpasya na ako na tumigil na eh. Pasensya na talaga. Sige po. Kung ganun, salamat sa pagiging tapat sa akin. Siguro, maghahanap na lang ako ng ibang manghuhula sa akin. Pwede po bang makahingi ng tubig? Tubig lang. Sige po. Sandali lang ha. Don't tell me na balak mo makiramay kay Santi. You are not welcome. Nagpapakatao lang naman po ako. Namatayan pa rin po si Chief Santi ng anak. Maa-upset lang ang mga tao sa'yo. Dahil gaya namin at gaya din ni Santi, liryo pa rin ang tingin namin sa'yo. Hindi ko naman po ginusto na masangkot sa ganitong kakomplikadong sitwasyon. Ano pa po bang magagawa ko? Anak ako ng asawa niyo. At kapatid ako ng kaaway niyo. Gusto mo malaman kung ano magagawa mo? Ha? Umalis ka dito. Burahin mo ang sarili mo sa buhay namin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pa nabuo ka sa matres ng malandi mong nanay. Siya lang po ba ang malandi? Ang pagkakaalam ko po, buntis na kayo nung kinasal kayo ni Dad. Paano mo alam yun? Sinearch ko ang marriage certificate niyo at ang birth certificate ni Sem. 3 buwan lang pagkatapos nung ikasal, nanganak-anak kay Sem. Marunong naman ako magbilang. Unless premature si Sem. Putulin ko kaya yung dila mo, ha? Subukan mo. Tawa mo! Hayop! Ka! Tawa ako! Ikaw ang bumitaw. Tawa ako! Ikaw na Tawa mo ako! Ikaw ang bumitaw. Tawa mo ako! Tawa mo ka. Sabi ko sa'yo. Tawa mo ako! Ikaw ang nauna. Ikaw ang bumitaw. Tawa mo! Uy, ano ba? Tama na! Tawa mo ako! Tama na! Tama na! Hindi nyo na-respeto siya rin, ha? Hinatid ko lang yung makina ko, kaya Tornado to! Pasaya lamang. Wala kang respeto! Alam ko na magkadugo kayo, ha? Pero pagkatapos ng nangyari kay Ren, hindi ako mapapalagay na kasama ko yan sa isang bubong!
No! Hindi mo nga alam eh. Baka patayin tayo niyan habang natutulog tayo. Oh my God! Oh my God! Say. Sira ulo ka pala eh. Oh my God! So, sige, upo na ako. Amira, pwede ba akong magtanong tungkol dun sa pagkamatay ni Ren? Ano pa ba kailangan mo malaman, ate? Di ba nandun ka naman? Alam mo na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ren. Hindi ko nga alam na may lalapang aso eh. Kung minalas-malas pa nga, baka nadamay pa ako dun. Bakit mo ba to ginagawa, ate? Bakit mo ba pinagpipilitan na may kinalaman ako sa pagkamatay ni Ren? Inutusan ka ba ng bago mong tatay? Si Doc Franco? Inutusan ka bang pag-espiyahan ako? Hindi niya ako inutusan. Alam ko na. Nagpapakasip-sip ka. Gusto mong patunayan na deserve mo maging isang Tera. Pero saan, ate? Para makakuha ka ng mana. Ganun ba? Ha? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Siguro dati, oo. Pero mula nung namatay si tatay, nagbago na ako. Yung tatay mo, na umako at nagpalaki sa akin. Si tatay ang dahilan kung bakit ako pumayag na tumira sa mga Tera. Lahat ng to ginagawa ko para kay tatay. Kaya nung sinabi sa akin ni Doc Frank na gusto niyang tumira ako sa kanila. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa akin ka na tumira. Sa mansyon ko. Karapatan ko naman yun eh. Naisip ko agad. Chance ko na to. Para mahanapan ko ng ebidensya na talagang may kinalaman ng mga Tera sa pagkamatay niya. Hindi porke kadugo, pamilya na agad. Oo, kadugo ko si Doc Franco. Pero kung may kasalanan sila, kailangan pagbayaran nila. Di ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi mo, ate. Pero parang hindi. Ang alam ko lang ngayon, Amira, kailangan kong patunayan na pwede nila akong pagkatiwalaan. Kailangan makita rin nila na hindi kita kinakampihan. Ngayong alam mo na kung bakit ako nakatira sa mga Tera. Tulungan mo ko. Alam mo ang cellphone number ko, di ba? Ano? Post-friendship, kumusta? Di ba nangako ako sa'yo
Susuportahan ko lahat ng gagawin mo laban dyan sa Crazy Five. Kasi nakita ko kung ano yung ginawa nila sa'yo eh. Naandun ako. Tapos malalaman ko ngayon, sila din ang dahilan kung bakit muntik ka nang mamatay. Tapos yung sa tatay mo pa. Kaya nga nung nagbalik ako, desidido ako na isa-isa kung sisirain ang buhay nila. Pero Emily, kahit kailan hindi ko binalak na may mamamatay. Amira, ano ba? Wala ka namang kinalaman dun sa pagkamatay ni Ren. Labas ka na dun. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Isipin mo na lang si Ren. Parang ano yan, sugo ng demonyo. Kinakarma talaga yung ganun. Hello? Ano, Mira? Nakikilala mo pa ba ako? Hello? Ano, Mira? Nakikilala mo pa ba ako? Tigil mo yan kung ayaw mo masaktan! Mamalak na ako! Ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang anak mo. Sabi mo patay na anak ko. Amira, anong nangyayari? Sino ba yan? Wala kang kamuang-muang kung nasaan ang anak mo. Kung gusto mong malaman ang kinaroroon, magkita tayo. Amira! Wala akong mag-isa.